Hello, magandang gabi sa lahat ng Pilipino, no? So, ang pag-uusapan pa rin natin ang controversial senaryo, ano pa man, yung mga nangyari sa Senado. Maraming komento nagsaside sa NBI group at saka sa Senado group, ano. So, may mga komento na patungkol sa pagkalis ni Police Major General Aplaska at bakit hindi natanggal si Atty. Tibag. Ano bang issue na dapat itakil natin? So, ang dapat natin itakil ngayon muna, yung bang pagtakas, yung bang pagpaputok, o yung bang puwersahang pasukin ng NBI ang institusyon ng Senado. Dito muna sa institusyon ng Senado. So, alam naman natin ang ating system of the government. May tatlong branches of the government. Una, ang executive. Pangalawa, ang Senado. And the judiciary. Okay. Sa executive kasi, sila ang nagpapatupad ng batas. Ang Senado naman ay sila ang gumagawa ng batas. Normally, ang pipirma pa rin doon yung executive. Okay. Now, kung ang executive at ang judiciary, ang executive at saka legislative, pag hindi nagkasundo, mayroon tayong Supreme Court. So, yung Supreme Court ang katas-taasan na magde-decide on legal matters. Ano? On legal matters. Now, sa executive, sila yung nagpapatupad ano ang inuutos o sinasaad sa batas. So, sino ang gumawa ng batas? Ang legislative, ang Congress, at ang Senado. At ipapatupad ng executive. Okay. So, ibig sabihin, para makita nyo, equal branch sila, equal ang kanilang power. So, ito ay opinion lamang, ano. Wala pa tayo sa usaping legal. Opinion lang, usaping legal, pero opinion nating bawat isa. Ang lahat ng, kahit ang abogado, opinion pa rin yun sa kanila. Except, hindi na opinion yung decision ng korte. Hindi na opinion yun. Decision ng korte yan. Pero kung ang abogado lang ang nagsasalita, it's still opinion. Mayroon isa sa nakadebate ko, hindi kasi ang sinasabi niya, no? Ang sinasabi niya na hindi yung nagkuhan siya, naging Senate President. Naging yung sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, naging presidente siya. At saka naging din siya. Kaya talagang kapanipaniwala. But still, opinion pa rin yun. At yung mga reference yun nung kaso. Pero hindi ibig sabihin na yung kasong ni-reference niya at itong kaso niya ay parehas ang magiging decision. Magkakaroon lang yan ng idea ang judge. The judge will now
decision. Will give decision. Yun. Pero anyway, pinag-usapan lang natin kasi nga maraming lumalabas na opinion. Hindi naman ako kagalingan, ano. Pero usapin lang ito, opinion nga eh. Kasi nga, minsan nakakapikon doon sa mga nababasa mo na yung iba nagbibigay opinion na base sa mga rules, pero pag binasihan mo na yung mga article, section ng batas, iba pa rin ang interpretation ng mga abogado at ng magdidesisyon. So, yung sinasabi natin ngayon nangyayari sa Senado ay opinion lang natin. At least, siguro maaring maka-educate ka. Kaya sabi ko, ihinto na natin discussion kasi walang magpapatalo sa atin. Ay pilit pa rin, di. I will stand for my ganito. Ay, so sabi ko, i-stop na lang natin kasi baka yung magbabasa nito magiging bobo. Nirecognize ko na nga opinion niya. That is your right. But ang makapagsabi do sa ating discussion is the Supreme Court or the mediator kung sino ang tama sa atin. Alam nga naman, halimbawa ako, magpapatalo ako kung alam ko talagang tama naman ako. Ganon din ang opposing ko. So, mayroon talagang mamamagitan, mediator. Okay, iwanan natin yon. Ano? Iwanan natin yon. So, ang usapin dito, at least nakuha ko na equal brand. Ngayon, anong pagtatalo kung sino ang tama at mali? Okay, doon sa pagtakas, hindi naman term na pagtakas kasi hindi man siya nahuli. Hindi naman siya na-serve a warrant of arrest. Hindi naman siya na-aresto, what I mean. Oh, doon sa kanyang paglisan o pag-alis sa Senado, para sa akin, as of now, wala pa pwedeng may kasong krimen kung sino man ang involved doon. Kung si Police Major General Aplasca, wala sa sagutin doon ng kriminal. Maaring administrative, pwede. Pero criminal charges, wala. Ano? Okay, iwanan natin yon. Dito naman sa pagpapaputok. Ito, mabigat to. Opinion to, mabigat. Kanya-kanya palusutan to eh. Normal eh, pag gumawa ka ng kailangan mo, kaya mo ilusot. It's either the Sergeant at Arms or the NBI. Sino ang nagpapalusot sa kanilang dalawa? So, para sa akin, kung tama yung narinig ko, kung tama yung narinig ko, ikaw ang gwardiya sa isang building, private man yan or government, na armado ka, armado siya. Recognize mo siya, kilala mo, kaibigan mo siya. So may armas ka. So, kung ano yung pupuntahan mo, dapat respetuhin mo. Pag sinabing pupunta ka sa lugar niya, alisin mo ang baril mo. Now, kung hindi mo alis ang baril mo at nagpumilit ka, instinct kagad nung pupuntahan mo na, putres naman ito, baka traidorin ako. Yun eh. So, insisting. So, normally, mag-warning shot ka. Automatic man yan or single shot. So, yun yung pag-uusapan naman. Magiging batas yun. Sigurado pag kinaimbestigahan. May warning. Siguro, saka narinig natin, warning shot o second warning shot, gano'n. Pero hindi man pinag-usapan doon yung single shot, warning shot, prag, gano'n, di ba? Isang lang yun, first warning. Second warning, prag, second warning. Third, pag pangatlo yata, bungkunana na. So, para ako naman, na armado siya, at sabi ko, ibaba mo ang baril mo, mag-usap tayo, at hindi mo ginawa ay
talaga pag umatake ka sa akin, eh talaga mag-warning shot. Mabuti nga mo, may warning shot pa eh. Yung iba doon, barilin ka na eh. Gawa na ng kwento na inatake ka, di ba? Defense yun eh. So, mabuti nga, warning shot lang eh. Kung binaril na kagad, siyempre, pag ginawa mo, binaril mo kagad, alam mo yung decision. Pag nag-decision ka, ay talagang kaya mong panindigan. So, sa ngayon, hindi tayo makapagsabi kung tama ba yung ginawa ni Aplaska o tama ba yung ginawa ni NBI agent. Nakakulong na nga eh, di ba? Okay, so kakalasa tayo. Kasi may mga opinion kasi one-sided. Yung opinion ko, in neutral. In neutral sa ngayon. Dapat nga talagang maimbestigahan para lumabas ang katotohanan. Dahil doon sa investigation, yung investigator naman it's neutral. Dapat na mag-iimbestiga dito. Ang nakikita ko, sino ba? Armed Forces siguro. Armed Forces siguro investigator. Kaya lang problema, Marines is member of the Armed Forces. But yung Marines na yon, ang order nila ay galing sa Senado, sa Sergeant at Arms, hindi galing sa Armed Forces. So, labas ang EFP doon. Kasi they will take command not for the Armed Forces. It's for the Sergeant at Arms. Doon kukuha ng order ang Marines, hindi sa EFP. Pero may guidance ang Armed Forces dyan, ay dapat nasa neutral ground lagi tayo. Sino ang mali, doon ka papanig. Ay, what I mean, doon sa mali, yun yung kukontray mo. Doon pala, what I mean, doon sa tama, yun ang papanigan ninyo. Ganon. Bibigyan ko ng example. Example ko ito. Ha? Dito ngayon sa aking pwesto ngayon sa Northern Samar, Barangay Rawis mismo, diyan sa junction. May isang portion na lote diyan na nanalo kuno daw sa kaso. So kung nanalo sa kaso, mayroon ng sheriff na magpapalis doon sa mga bahay. Ngayon, dahil nakita nila na kasi katabi ng aming battalion headquarters more or less 100 meters lang sa harapan namin ang sitwasyon. So may sheriff, may police dumating. Hindi ko malaman kasi ang pulis dito naman sa amin is may kukunti lang. At hindi naman gano'ng ka-problema. Kasi ang kalaban lang nila isang matanda. Isang matandang babae na may itak doon sa loob ng bahay. Ha? Siguro maaaring sa kapaligiran may mga ibang mga kamag-anak rin. So humingi ng assistance yung pulis sa amin. So dinispatch ng isang team lang naman, 7 lang naman, lead by me ha, without instruction yung aking commander. Sige, bigyan mo, ikaw na mag-lead doon, bigyan mo ng assistant yung police. So without thinking of instruction ng commander, kasi official nga ako ibig sabihin may alam ako. So while proceeding na, palakad na kayo papunta doon, sabi ng mga sundalo, sir, paano kung may tinaga, mayroong putukan? Hayaan nyo. Sabi ko, hayaan nyo pulis. Trabaho nila yan Pag pinapatay na pulis, saka tayo papasok. Yun ang sinabi ko. Kasi primary ang magtatas doon yung sheriff. Ngayon, sheriff, isuportahan ng pulis. Tapos tayo naman, suportahan natin yung pulis kung pinagtataga. Ngayon, para hindi kayo maglito, tingnan nyo yung hudyat ko. Sabi ko sa mga sundalo ko, huwag tayo makialam. Hindi naman marami ang kalaban kaya ng pulis yan. Kaya lang siguro tayo hininga ng assistant kasi nga may respeto sila sa ating mga sibilyan doon. Pag sundalo na pumapel, makikinig sila. Sa pulis siguro baka hindi sila pakinggan. Kaya siyempre magkakamag-anak rin yan mga pulis at saka yung mga sibilyan doon
So, yun na yung papel namin. Parang ganun ang sitwasyon diyan nangyari sa Senado. Pero ang kailangan talaga is investigation para lumitaw ang katotohanan. Na kung hindi pinaimbestigahan ng executive, may na sila. May duda na sila. O may duda, may duda na tayo. Now, kung ayaw rin ng Senate, may duda rin tayo. So, dito natin makikita ngayon mga kaibigan, sino ang magaling. Sino ang magaling at saka sino ang tarantado. Sino yung magaling sa ama ni Oprah. Ang Senado ba? O ang executive? Okay, specific natin. Sino ang mas magaling ngayon dito? Si Cayetano o si Bongbong Marcos? Parang gano'n ang laban eh. Si Cayetano o si Bongbong Marcos? Diyan ngayon lilitaw ang labanang politika. Kasi politika yan, pinagtatalunan nila eh. Wala namang iba. Diyan sa nangyayari sa Congress, sa Senado, hindi yan pera, kung hindi power ang pinag-usapan. So, dito natin malalaman kung talagang equal branch talaga sila. So, doon lang. Maraming salamat mga kaibigan. Nagbigay ako opinion sa nangyayari sa Senado. Mamaya, iba rin ang ibigay kong idea. Maraming salamat mga kaibigan.